Magandang araw po ng Miyerkules, mga kabarangay. Mahalaga pong isyu ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po ay may kaugnayan sa balita na ayon kay Lieutenant General Parlade ng NTF-ILCAC, pinakamalaki daw pong magbigay ng tong o revolutionary tax sa NPA, sa CPP-NPA, ay itong mga mining at logging industries. Yun po ang sinabi ni General Antonio Parlade. At kamakailan lang, naulit na naman po itong si Ka Eric na matagal na naman pong binanggit niya ito, na itong Smart at Globe ay malaki din po magbigay, 200 million per year ang revolutionary tax nito. Ang tanong po dito, bakit po ba sila nagbibigay o napipilitang magbigay ng revolutionary taxes sa mga CPP-NPA? Sapagkat alam naman po natin na halimbawa itong Globe at Smart, marami po itong mga sales tower sa iba't ibang panig ng bansa, na kapag hindi po sila nagbigay ayon sa hinihingi ng CPP-NPA, pasasabugin po nila yung mga sales towers na yan. At malaki pong gastos sapagkat i-restore po ulit nila yan. So, napipilitan silang magbigay para hindi na ito pasabugin. Sa ngayon po, wala na tayong nababalitaan na mga sales towers na pinasasabog. At yan po ay dahilan, o ang dahilan po niyan ayon kay Ka Eric. Ito pong si Ka Eric, mga kabarangay, ito po yung rebelde na nagbalik loob. At hindi lang basta sa rebelde, siya po ay leader ng CPP-NPA at matagal po siyang nanatili sa bundok. Kaya yung kanyang mga info tungkol dito ay mga credible po sapagkat sila po ang gumagawa niyan. So, katulad din po ng mga mining at logging industries. Kalimitan nag-cooperate ito sa mga bundok, katulad ng logging, siyempre. Itong mining, ang mga mine site po niyan ay mga nasa kabundukan din. So, kung hindi po sila magbibigay, ihaharas po sila. Pwedeng sinusunog po ang kanilang mga equipments. Kasama din po dyan yung mga construction companies na kumukontrata ng mga project ng gobyerno, mga tulay, mga kalsada sa malalayong lugar. Sinusunog po ng mga NPA ang mga heavy equipments. Katunayan po niyan, kailan lamang meron pong heavy equipment na sinunog ang mga NPA. So, napipilitan pong magbigay ng malaking halaga sapagkat kinukutahan po sila. At para makatuloy ang kanilang negosyo, magbibigay po sila ayon sa hinihingi ng mga NPA. Ngayon, dahil po dito sa pira na nakokolekta ng mga NPA na ito mula sa mga revolutionary taxes,
sa mga extortion activities nila, nakakapag-operate po sila ng tuloy-tuloy sapagkat naipipinance nila ang kanilang mga aktibidades. So, kung mawawala po ito, wala nang magbigay sa kanila ng mga revolutionary taxes na yan, hindi na po makakapag-operate ang mga NPA ang mga NPA po dahil sa kakulangan o kawalan ng budget. So, ang ibig po sabihin nito, dapat po ang NTF-ELCAC, itong National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict or NTF-ELCAC, dapat po gawan nila ng paraan na mahinto ito. Paano po mangyayari yan? Simple. Pagbawalan po ang mga kumpanyang ito. I-revoke ang kanilang mga license to operate, yung mga permits nila to operate. I-revoke po kapag napatunayan na sila ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng pinansya sa NPA. Yan lang po ang makakapigil dyan. Tanggalan po ng permit to operate kung hindi po makikipagtulungan ang mga kumpanyang ito. Ang tanong po, paano kung hindi makakapag-operate? Paano yung mga manggagawa nila? Magugutom yung mga pamilya. Yung mga required services, lalo na po itong mga internet, na ito po essential po. Hindi po ba mas mahirap? Well, admittedly po, mahirap talaga. Marami pong inconveniences yan. But it is much better kaysa naman tuloy-tuloy po na magkaroon ng suportang pinansya mula sa mga kumpanyang ito, ang NPA. Anyway, kung talagang gusto po natin na makapag-operate sila kahit na hindi sila makapag-operate sila pero hindi na sila magbibigay ng revolutionary taxes. So, itong mga kumpanyang ito, pwede naman pong magpadala ng mga sundalo detachment sa mga lugar na ito. Nang sa ganun, hindi po sila maperwisyo ng mga NPA. At yung kanila pong ibinibigay sa NPA, di ibigay na lang po nila ito additional. Parang additional security expense para maibigay na incentives sa mga kapulisan, sundalo, o kahit yung mga kapgo ng mga civilian armed force na itatalaga po doon sa mga areas na yan. Kailangan pong gawin natin yan. Nang sa ganon po mapilay na ng tuluyan itong mga NPA na ito. Very timely po itong ating binabanggit sapagkat papasok na po ang election season at marami din po sa mga tiwaling politiko
ang nagbibigay ng protection money sa NPA upang una harasin yung kanilang mga kalaban sa politika. Pangalawa, upang magamit nila sa mga dirty political activities. Pananakot, pandaraya, pang-ambus ng mga balota o kaya patayin yung kanilang mga kalaban na malakas para sigurado ang kanilang panalo. So, ang NTF-ELCAC dapat po siguraduhin nyo ito, General Parladi. Yang mga kumpanya na sinasabi nyo, kung hindi makikipagtulungan sa inyo, tanggalan po ng lisensya. Ano ang kanilang pakikipagtulungan? Huwag magbayad at i-report agad kung mayroong mga panghaharas sa kanila. I-report. At sa bahagi naman ng kasundaluhan at PNP, magdagay po ng mga through the NTF-ELCAC, magdagay po ng mga detachment sa mga areas na critical na alam nilang nag-ooperate ng business atong mga kumpanya na ito. Sa mga lugar kanilang mga place of business operations, kung saan naroon yung mga tao nila at ang mga heavy equipments na yan, maglagay po ng detachment sa area mismo. Sa ganito pong paraan, mapipilitan na makikipagtulungan sa pamahalaan itong mga laging mining industries at sa itong mga construction companies. Makikipagtulungan po in terms of not giving any, not paying any revolutionary tax to the NPA. Malaking bagay po yon. Sa mga politiko naman po, ang NTF-ELCAC has to coordinate with the COMELEC na itong mga kandidato na mapapatunayan po na nakikipag-alyansa, nakikipagsabwatan sa CPP and PA for their political ambitions, dapat po pinadi-disqualify yan. Pinadi-disqualify ng NTF-ELCAC. At sa bahagi ng mga kapulisan, arestuhin po. Hulihin nila kung talagang maaktuhan nila yan. Sapagkat kung tutuusin, alam po naman natin, ang pagbibigay tulong in whatever form sa mga terorista, ay talaga po yan ay paglabag. Lalo na mayroon naman po tayong anti-terrorism law. So, kailangan po maging decisive. Mayroon pong political will ang ating pamahalaan through all agencies concerned. For instance po, dito sa mga politiko, sino ba ang what agencies ang mayroong jurisdiction dito? DILG, COMELEC, ang Commission on Election, NTF-ELCAC, PNP, at even Armed Forces, the FAFP, the Armed Forces, meron pong concern din po ito with respect to this political
politicians who are conniving with the CPP-NPA, and in return giving the NPA financial support. So in effect, illegal po yan. So pwede po silang parusahan. Pwede po silang, because that is a crime. So pagdating naman po dito sa mga logging companies, construction companies, mining, yung mga concerned bureaus. We have the Bureau of Mines, we have the yung sa logging itong DENR. So at saka yung mga local mga issuing agencies, issuing permit agencies, dapat yan makipagtulungan sa NTF-ELCAC. Nang sa ganun po, masigurado po na talagang 100% wala na pong pumasok na pera sa CPP-NPA. With respect to this NDF, National Democratic Fronts, constituted of different party list. Ang alam po natin, na-freeze na rin yung kanilang mga bank accounts. So, magdidepende na lang ito dito sa mining, sa logging, sa construction, businesses for their financing. Kaya pag nagawa po natin yan, na isagawa ng NTF-ELCAC yan, wala na pong dahilan para manatili ang mga NPA sa bundok sapagkat magugutom na po sila. Ang minsan binanggit din po ni Kasin Bayan na yung mga farmers tinatasahan din po yan ng mga NPA para magbigay ng kanilang aning palay o bigas, magulay. Yan po ay concern ng mga barangay. Dapat po DILG ma-mobilize ang mga barangay na maprotektahan ang kanilang mga constituents, farmer constituents. Of course, in coordination also with the Department of Agriculture, PNP, and the Armed Forces. Kailangan po talagang maging holistic ang ating approach dito po sa paglaban natin sa local communist terrorism. At dito po atin din pong banggitin na sa budget po ng 2022 na pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, ang NTF-ELCAC ay humihingi po ng budget na 40 billion. At ito po ay hinaharang ng mga senador na opposition, particular si Drilon, Pangilinan, Hontiveros, De Lima, Villanueva, lahat po yung mga kritiko sa ating Pangulo. Ito po ang masasabi natin sa mga senador na to. Mga gago kayo. Hindi ito tungkol sa ating Pangulo. Kung galit kayo sa ating Pangulo, huwag niyong idadamay ang budget ng ahensya ng NTF-ELCAC. Bakit? Ang Pangulo hanggang June 30, 2022 na lang ang kanyang termino. Bababa na siya sa Malacanang. Ngunit ang problema natin sa
CPP, NPA, NDF, ito ay patuloy hanggat sila ay hindi napupuksa, hanggat sila ay hindi sumusuko. So, ibig po sabihin nito, kung kinukontra nyo, mga senador, ang budget na ito, ang pinarurusahan ninyo, ang pinahihirapan ninyo, hindi yung ating Pangulo, kundi ang sambayanang Pilipino. Sapagkat ang budget po na 40 billion ng NTF ILCAC, malaking bagay po yan. Bakit? Sapagkat the primary approach that the NTF ILCAC is being used to solve this CPP NPA problem is to convince the NPA to surrender and live with the mainstream of our society in terms of giving them livelihood, sustainable livelihood, so that they could no longer go back to the mountains. Kasi kung susuko yan at hindi mo mabibigyan ng hanap buhay, babalik at babalik sa bundok yan. That being their only means of living. Therefore, to make them abandon permanently the CPP NPA, they must be given a sustainable livelihood for their families at the barangay level. Kasi yung mga yan, yung mga na-recruit na NPA na yan ay mga nakatira sa mga barangay na malalayo ang lugar. At nabula yan ng mga NPA. Dulot ng kahirapan na paniwala sila na ang tanging makakapagligtas sa kanila mula sa kahirapan ay ang pagsama sa CPP-NPA. Ngunit sa mahabang panahon, hindi naman nila nakamit yung pangako sa kanila ng NPA. Kaya ang ating pamahalaan, through the NTF ILCAC, hinihikayat silang sumuko at ang number one na attraction dyan is to convince them that by surrendering, they could live a normal life with their basic needs being provided. Pero hindi sa pamamagitan ng endless assistance. Kasi bigary yan. Gagawin mo silang pulubi. Instead, bigyan sila ng livelihood. At kailangan ang initial capital for them to be able to start with a sustainable livelihood programs under the guidance of the government agencies concerned. Kaya kailangan po yung budget na malaki. Kaya hindi po dapat yan harangin. Ang sinasabi ni Drilon, gagamitin daw para sa eleksyon. Kalokohan po. Nagbibintang na naman si Drilon. Hindi mamimili ng boto si Sara Duterte at si Digong. Bakit? Sapagkat iboboto sila ng tao kahit walang pera. Katunayan, ang mga tao pa nga ang gumagastos. Napatunayan yan noong 2016 nung manalo si Digong. Kung may mamimili ng boto dito ay ang mga oposisyon. Sapagkat
makakakuha lang sila ng boto kung mamimili sila at kung mayroong magbibenta. But we are confident that the Filipino people will not sell their votes. Pag may nagbigay ng pera, admittedly, alam natin tatanggapin yon ng mga Pinoy. But we are confident that they will not sell their votes in terms of voting what was told to them by these corrupt politicians who give them money. Yan po ang ating paniniwala. Kaya ulit, sinasabi natin at tayo nananawagan sa majority of the Senate to approve the 40 billion requested by the NTF-ELCAC as their budget for the coming 2022. Kapag hindi nyo po yan ibinigay sa NTF-ELCAC, hindi magiging epektibo ang operation nito. Ibig sabihin po, the war against the CPP, NPA, and DF will be negatively affected. So, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong araw. At bilang suporta po, hinihingi natin na isubscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maganda.